Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Sa episode na ito, itong pitak na ito, atin pong pag-uusapan po ang ating mga batas. Sapagkat, para po naging kaugalian na ng ating mga leaders na tampalasanin very casually. Ang ibig sabihin ng very casually ay para pong walang kakibot-kibot, para bang natural lamang na dapat tampalasanin ang ating mga batas. Ayan po nagpapahamak sa atin. Sa akin pong pagiging veteranong journalist, sinaliksik ko po ang ating mga batas at halos nakita ko na halos lahat ng suliranin natin ay meron ng katumbas na batas upang ito ay masawata. Number one dyan, yung ating pinakamalaking problema ngayon at siyang ang corruption. Ngunit, ang corruption mga kaibigan ay para po bang tanggap na yan ay kalakaran. Yun ang mga bago po nating naimbentong mga salita na nung araw, nung ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo, wala pa yung mga salitang yan. Medyo marunong pa magtagalog ang ating po mga teacher, ang ating mga manunulat. Nung panahon po nila Tomas Agulto, abay hindi po na uuso yung kalakaran. Yung pala yan po ay naging parang ugat na, naging ugat ng salitang ganyan talaga, natural ang corruption. Halimbawa sinabi sa'yo, magkano bang pagpapagawa ng lisensya ng driving? Maghanda ka lamang ng 3,000. Pag nagulat yung jeepney driver, 3,000, mahal yan ah. Huwag tayo magagawa yan ngayon ng kalakaran sa LTO. Yan ang ibig po ngayon sabi ng kalakaran. Sa Bureau of Customs, nung araw, nung panahon po ni Commissioner Bobby Tanyada, bagong upo pa lamang si Cory Aquino, naging advisor po ako ni Tanyada. Ang una ko advice sa kanya, huwag natin hawakan itong Bureau of Customs. Dito matatalo tayo sapagkat masyado ng talamak ang corruption dito. Akalain po ninyo, personal na ranasan ko kung paano ko abutan ng 80,000 nung araw, 1986. 80,000 ay napakalaking halaga sapagkat ang brand new na Toyota 4-door sedan, may 31,000 lamang po. Yung pong dinala rito mga Mercedes-Benz nung araw, 90,000 lamang. Ito binibigyan ako, 80,000. Nung hindi ko tinatanggap, kumalat ang chismis na yan si Carbonell may topak. Abay mukhang hindi na po nawala yun. Yan, topak, kalakaran, ay naging bahagi na po ng ating pong lingwahe. Katunayan, nung ako ay naging advisor ng isang bilyonaryo na may-ari ng media, naging resident radio commentator po ko ng DWIZ, kasama ko si Mon Tulfo at saka si Ray Langit, mga kaibigan. Yung may-ari, pagka kami nag-uusap at sinasabi ko yung mga prinsipyo, ang sabi sa akin, let us not be hypocrite. Pagka merong ganun isang bagay na parang lagayan, sabi sa akin, don't fight it, let's be realistic. Kako bakit ganun? Realistic pag masama, hypocrisy pagka mabuti. Yan po ang naging kalakaran at yan ang kinasasadlakan ng ating pong bansa ngayon. Ngayon, nagpapasalamat tayo at so far, ito pong tinatawag nilang bangag na presidente, si BBM, hindi po natin maiwasan sa media yan na ma-encounter natin. Tinatawag na mga DDS, mga Davao Idiotic
supporters, Duterte idiotic supporters. Opo, idiot kayong lahat na nagsusupport kay Duterte. Abay, bangag daw to si BBM. Wala po ako sa posisyon para ipagtanggol siya. Sabing hindi. Pero, kung ang bangag, mga kaibigan, ay lumalaban sa China at yung hindi bangag ay nagmumura sa Diyos, nagpapapatay ng mga Pilipino, abay, hindi po ako magagalit sa bangag. Magagalit po ako doon sa nagpapapatay ng mga Pilipino at binibenta tayo sa China. Yan po ay walang kapantay na katraidoran. At kung ang katraidoran na yan ay ginagawa po natin casual o hindi po natin itinuturing na malaking krimen, may depresya ang utak ng Pilipino. Hindi si Carbonell may tupak. Lahat ng Pilipinong nagtatanggol kay Duterte sa kanyang paninindigan na maging probinsya tayo ng China ay may topak. Lahat ng Pilipino may topak pag kayo hanggang ngayon sumusuporta kay Duterte. Nakakahiyang lahi, nakakahiyang walang dangal na Pilipino. Yan ang tatak Duterte. Ganun pa man, sapagkat ang Pangulo po natin ngayon ay talaga namang iisa, matatandaan po ninyo na nag-umpisa po itong time ni Marcos na ako po ay kalaban sapagkat naniwala po talaga ako na ang nanalo ay si Leni Robredo. Pero nakita ko na wala ng sistema para ipanalo si Leni Robredo. Ang tawag po dyan ay the adamant presidential candidate. Ano po yung adamant? Yung po bang parang paudlot-udlot, parang ayaw, parang hindi, parang pipilitin mo pa para maging Pangulo. Ayan po yung tawag ko kay Leni Robredo. At sapagkat wala na pong ibang paraan upang mapalitan si Marcos sa pandaraya ng COMELEC, hindi po si Marcos lamang ng daya dyan. Dinaya na rin kasama si Sara Duterte. Katunayan, ang nag-finance ng pandaraya ay si Kibuloy at saka si Duterte. That I know for a fact. Anyway, nandiyan na po tayo. Mas mabuti na po meron tayong Pangulo na naninindigan laban sa China kaysa pagtulong-tulungan pa natin itong kanyang makalaban na tinatawag siyang bangag, samantalang ang bangag ay yung mga followers at saka yung leader ng mga Duterte. Bangag yan si Panelo, bangag si Roque, bangag lahat na nagsisilbi kay Duterte. Ngayon, etong si Boying Rimulya, kumbaga po sa mga sharpshooter, inaasinda po yan ng mga sharpshooter sa media. Bakit? Nasa kanya ang bola ngayon. He has to prove that the law is upheld. Ano po ibig sabihin yan? Kailangan ipakita ni Boying Rimulya bilang pinagkakatiwalaan taga-imbestiga ng korupsyon dito sa panahon na ito, mga kaibigan, 2025. Magpakita siya ng pangil ng batas. Magpakita siya that he deserved the trust and confidence not only of the President but of the 120 million Filipinos who somehow had a respite, yung po bang parang na mahinga doon po sa bangungot ng korupsyon na bumabalot po sa ating bansa. At ang pahinga na yan ay sandali lamang po yan. Seconds lamang po yan. Tinitignan nila, magpapakatotoo ba itong si Boying Rimulya o ito ibabalik sa kanyang dating personality na Duterte lapdog, taga-dila-dila ni Duterte. Opo, yan si Boying Rimulya. Sapagkat bilang isang media man, sinundan ko mabuti yung kanilang ginawang pagdurog sa ABS-CBN. Magkakasama yan, Marcoleta, Bobo Iglesia, Mike Defensor, korap na sayang taga-UP pa naman. Itong si Boying Rimulya, abay, ang kanya pong face mask ay nandun po sa mata.
Hindi niya nakikita ng kanyang kinakalaban ay kalayaan sa pamamahayag, isang sagradong haligi ng demokrasya. Ganun pa man, mukhang nakakahiwa-hiwala yung tatlong yan. Ang magkasama ngayon na tumatampalasan sa batas natin sa pamamagitan ng kanyang pagiging senador ay itong si Rodante Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Kung kayo po ay matinong Iglesia ni Cristo, hindi po kayo ang aking pinapasaringan. Ang pinapasaringan ko ay yung kasamaan ng inyong mga kasamahan na leader ninyo dyan sa Iglesia ni Cristo. Pero magbibigay po tayo ng ibang episode, ibang pitak tungkol po diyan sapagkat meron po tayo natanggap na mga report hinggil po sa corruption sa loob ng Iglesia ni Cristo. Meron din palang kalakaran ng corruption matapos hold upin ang mga deboto, may pinaghati-hatian po ng mga magkakapatid na Manalo, pinag-aaway-awayan kasama ng kanilang ina na kanilang itinuwalag dahil po sa corruption ng Iglesia ni Cristo. Ito sa corruption, labas na Iglesia ni Cristo, ang pasimuno po dyan ay si Rodante Marcoleta. At dyan ko aasintahin si Boying Rimulya. Meron tayong sapat na batas yung Anti-Corrupt and Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala na po kayong imbentuhin. Ipatupad lamang ninyo yung batas na yan. May solusyon na po tayo. Ipakulong lamang ninyo yung guilty, may solusyon na tayo. Manong undayan man lamang ninyo ng bersikulo ng batas, yan pong pareho ni Joel Villanueva, ni Francis Escudero, nila Alan Cayetano, at sa mga Villar senators, dalawang bata pa naman, Mark at saka Camille Villar. Akalain po ninyo, dapat ito ay mga pag-asa ng ating bansa. Ito pala ay mga sumpa ng kinabukasan ng bansang Pilipinas. Nandito po tayo para labanan ang sumpa na yan. Ako po si Kawaldi Carbonell, lalaban diyan po sa sumpa na yan. Allahu Akbar. Iniibig ko ang Pilipinas. China, corrupt, layas.